Okay. So ito mga kababayan, no? Ito yung number one talaga na enemy ng mga Duterte, si Senator Risa. Alam niyo mga kapatid, pag yang si Sara tawag dito, sumabla yan sa kanyang impeachment. Halimbawa, natuloy yung impeachment, tapos natalo siya. Yung ginagawa nila ngayon pang-aalipusta dito kay Senator Risa, mga kababayan, iba-back to you yan sila ni Senator Risa. Oh, talagang wala nang ibabangon yan si Sara, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Sa pagiging vice presidente ni Sara Duterte, mga kababayan, wala siyang napatunayan. Walang achievement, mga kapatid. Oh, samantalang itong si Senator Risa, meron na. Unang-una, ito nga, no, nanguna siya sa flood control hearing, mga kapatid. Oh, hindi siya naging bias. Hindi ba? Isa siya sa mga tumutuligsa dito sa mga nangurakot sa gobyerno ni President Marcos. Pangalawa, napakulong niya. Isa siya sa naging dahilan kung bakit nakulong si Diskaya. Oh. Pangatlo, mga kababayan, no, si Kibuloy. Si Kibuloy, mga kapatid. Nakaalyado ng mga Duterte. Oh, asa si Kibuloy ngayon? Hindi ba nasa Pasig? Si Digong, mga kababayan. Oh, asan ba si Duterte ngayon? Hindi ba nasa Dahig na? Oh. Si Alice Go, mga kababayan, no, na espiya ng China. No, nakapasok na espiya ng China dahil sa tulong ni Duterte. Asa na ba ngayon? Hindi ba pinadeport na? Oh. Tapos sila kotsa sila dito kay Senator Risa Hontiveros. Samantalang mga kapatid, itong nakikita yung sa screen ngayon, hindi lang ito ang mga accomplishment ni Senator Risa. Oh, nakita nyo ba kung sino sa dalawang ito ni Sara at saka kaya Senator Risa ang totoong may achievement at totoong may bubulol ako. Ang totoong ginagampanan yung kanyang pagiging leader ng bansa. Oh. Hindi ba mga kababayan, very obvious? Ngayon mga kapatid, wala silang pwedeng ibato dito sa babaeng ito. Alam nyo, ito, uulitin ko, sinabi ko na to sa nakaraang vlog ko. Dati mga kapatid, bago ako naging pro-admin, naging supporters ni President Marcos, isa ako sa mga tumutuligsa dito noon sa mga to. Kila Senator Risa, kila Bam Aquino, kila Senator Laila de Lima, number one yan. Mini-message ko pa talaga nung nakulong yung si Senator Laila dati. Mini-message ko pa yan, lalo na yung memes ni Lenny dati, ni BP Lenny dati nung natalo siya nung 2022. Mini-message ko yan doon sa Facebook ni Senator Laila. O, isa ako sa mga tumutuligsa dati sa kanila na kung saan mga kababayan, nakakala ko kasi dati, talagang totoo si Duterte. O. Pero from time to time, mga kabatid, itong mga to, no, pinatunayan nila. Naging consistent sila sa pinaglalaban nila. That's why, mga kababayan, nakita na natin, no, kung paano dalhin si Digong sa dahig, kung paano yung tawag ito, paano i-corner ni General Torre si Kibuloy. Oh, kung paano na booking si Alice Go. 'Di ba? Lahat 'yun mga kabatid. Kampo po ni Duterte 'yun, galing 'yun sa kampo nila Duterte. Kaya mga kababayan, pag itong si Sara pumalpak sa impeachment, mga kabatid, kung ngayon tinatawanan nila si Senator Risa, no? Mga kababayan, pagdating ng araw, sila ang tatawanan ni Risa Hontiveros. Dahil pangatlong tae na yan si Sara, mga kapatid, kapag yan na-impeach sa impeachment niya, pag hindi yan nakalusot. Oh, kasi panigurado, isa din to si Senator Risa, no? So, gigisa dyan. At least tong mga kababayan, hindi sila gumagamit, no, ng mga kung ano-anong propaganda. Based on facts lang, mga kababayan, yung kanilang argumento. Oh. And yung mga facts na yan, mga kapatid, no, na nagiging basis ng kanilang ng diskurso nila Senator Risa, yan yung ayaw sagutin nila Sara Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, maliban diyan sa House of the Representatives, natatakot si Sara, no? Isa kay Senator Risa, isa to sa kanyang kinakatakutan. Dahil alam niya, mga kapatid, na mas maraming barahang ilalabas si Risa Hontiveros pagdating ng trial niya, na kung saan talagang mamumulubi si Sara sa kaka-depensa. Oh. 'Di ba?